Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mundo ng showbiz, madalas nating marinig ang mga kwento ng pagsisikap at sakripisyo bago maabot ang kasikatan. Isa sa mga nakakaintrigang bahagi ng kanilang paglalakbay ay ang ilan sa mga sikat na artista na naghubad muna o nagpasikat sa pamamagitan ng pagiging modelo o pag-aartista sa mga eksenang may konting hubad bago tuluyang sumikat at makilala sa industriya. Bagamat kontrobersyal ang hakbang na ito, ay naging bahagi ng kanilang pag-angat sa showbiz at nagbukas ng mga maraming oportunidad para sa kanila. Sa Pilipinas, ilan sa mga naging tanyag ay nagsimula sa ganitong paraan at ngayon ay tinuturing ng mga icon sa larangan ng pelikula at palabas. Hindi naging madali ang pagpasok ni Coco Martin sa industriya. Sa kanyang mga unang pelikula, nagkaroon siya ng mga eksenang nag-uugnay sa kanyang paghuhubad o pagsasagawa ng mga matitinding eksena. Halimbawa sa pelikulang Masahista noong 2005, isang independent film na tumatalakay sa buhay ng isang masahe na may malalim na pinagdadaanan. Nagpakita si Coco ng matapang at makatotohanang pagganap na nagpatunay sa kanyang dedikasyon sa kanyang craft. Sa Service noong 2008, isang pelikulang iniangat ang realidad ng buhay sa isang lumang sinehan, muli siyang nagbigay ng kakaibang performance kasama ang mga eksenang emosyonal at minsan ay sensitibo na naging dahilan upang mapansin siya ng mga kritiko at tagahanga ng indie cinema. Ang pinakamalaking tulak sa kanyang karir ay nang gumanap siya sa Kinatay noong 2009, isang pelikula na sumalamin sa madilim at brutal na bahagi ng lipunan. Dito, hindi lang basta nagpakita si Coco ng galing sa pag-arte kundi nagpakita rin ng tapang sa pagsasagawa ng mga may hirap at kontrobersyal na eksena, kabilang ng mga eksenang malapit sa paghuhubad at matinding emosyonal na pagganap. Ang pelikulang ito ay pinakita sa prestihiyosong Cannes Film Festival kaya't lalo siyang nakilala sa international na entablado. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga ganitong uri ng papel, naipakita ni Coco Martin ang kanyang versatility bilang isang aktor na handang tanggapin ang mga challenging roles kahit na ito ay may mga eksenang labas sa comfort zone. Ito ang naging malaking dahilan kung bakit siya tinanghal na isa sa mga pinakamagaling at respetadong aktor ng henerasyon niya. Sa kabila ng pagiging indie film actor, naitulak siya nito upang makapasok sa mainstream media sa pamamagitan ng kanyang husay at dedikasyon. Naging leading man siya sa mga teleserye at pelikula, pinakilala ng mas malawak na publiko at naging isa sa mga pinakasikat na artista sa bansa. Si Yam Concepcion ay isang Pilipinang aktres at modelo. Ipinanganak siya noong Agosto 21, 1989. Nagsimula siya sa showbiz bilang modelo bago tuluyang pumasok sa pag-arte. Kilala siya sa kanyang mga pelikula at teleserye at naging isa sa mga sikat na aktres dahil sa kanyang natural na ganda at talento. Sumikat si Yam Concepcion lalo na noong mga unang bahagi ng kanyang karera dahil sa kanyang pagiging matapang sa pagtanggap ng mga roles na may eksenang sensual o paghubad. Dahil dito, napansin siya ng mga direktor at mga tagahanga at naging usap-usapan siya sa industriya ng pelikula. Hindi lang ito ang naging dahilan ng kanyang kasikatan, kundi pati na rin ang kanyang husay sa pag-arte at kakayahang gumanap sa iba't ibang uri ng karakter. Maraming mga artista noong panahon niya ang nagkaroon ng ganitong mga roles para makilala. At si Yam ay isa sa mga nagtagumpay dahil dito. Sa kalaunan, napatunayan niya na hindi lamang siya basta ganda, kundi may talento rin siya sa pag-arte.
Si Mercedes Cabral ay isang Filipina actress na kilala sa kanyang mga matapang at mapanghamong papel sa pelikula. Ipinanganak siya sa Pilipinas at nagsimula ang kanyang karera bilang isang actress sa independent film industry. Kilala siya sa kanyang kakayahan na gumanap sa mga challenging roles na kadalasang may malalim na tema at matapang na eksena. Sumikat si Mercedes Cabral nang gumanap siya sa pelikulang Service noong 2008 kasama si Coco Martin, isang Filipino independent film na idinirect ni Brillante Mendoza. Sa pelikula, nagkaroon siya ng matapang at kontrobersyal na eksena na nagpakita ng kanyang tapang bilang isang aktres. Dahil dito, nakilala siya hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa International Film Festival circuit kung saan naipalabas ang Service. Ang kanyang pagganap ay naging isang malaking hakbang sa kanyang karera at nagbukas ng mga oportunidad para sa kanya sa mga seryosong pelikula. Si Christopher King ay sumikat sa industriya ng pelikula dahil sa kanyang tapang na tanggapin ang mga daring na eksena, kabilang na ang paghuhubad na bihira para sa mga aktor sa Pilipinas. Dahil dito, napansin siya ng mga direktor at manonood, lalo na sa indie film scene kung saan mas malayang pag-explore ng mga sensitibong tema. Bagamat ang mga matapang na eksena ang naging daan ng kanyang kasikatan, ginamit niya ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang galing sa pag-arte at lalim ng kanyang mga karakter, kaya't patuloy siyang umangat bilang isang respetadong aktor sa industriya. Ang paghuhubad ni Max Eigenmann sa ilang pelikula ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang pagsikat sa industriya ng showbiz. Dahil sa mga daring roles na ito, nakakuha siya ng mas malaking atensyon mula sa mga manonood at media na nagbigay daan para mas makilala siya bilang isang aktres na handang harapin ang iba't ibang hamon sa pag-arte. Sa ganitong paraan, naipakita niya ang kanyang tapang at dedikasyon sa kanyang propesyon. Bukod sa exposure, naipamalas din ni Max ang kanyang versatility bilang artista dahil sa mga mapangahas na eksena na kanyang ginampanan. Dahil dito, nakuha niya ang respeto ng mga direktor at mas maraming oportunidad upang gumanap sa mas malalalim at makabuluhang papel. Si Paulo Gumabaw ay isang aktor na kilala sa industriya ng pelikula dahil sa kanyang mga daring roles na nagbigay daan upang siya'y makilala. Sa mundo ng showbiz, maraming artista ang naghangad ng pagkakaiba upang mas mapansin at doon naging epektibong pagganap ni Paulo sa mga mapangahas na papel. Sa kabila ng kanyang pagiging kontrobersyal, ipinakita niya ang kanyang tapang at husay sa pag-arte na nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang aktor. Dahil sa mga daring roles, nagkaroon siya ng distinct identity na nag-akit ng mas maraming manonood at nagbukas ng mas maraming oportunidad mula sa mga direktor at producer. Si Marky Stroem ay sumikat dahil sa kanyang mga daring na papel sa pelikula at telebisyon na nagpakita ng kanyang kahandaan sa paghuhubad at pagganap sa mga eksenang may kahalayan. Isa sa mga proyekto na nagbigay daan sa kanyang kasikatan ay ang BL anthology na Love at the End of the World noong 2021 kung saan nagkaroon siya ng mga explicit na eksena na naging usap-usapan at nakatawag pansin sa industriya. Bukod dito, lumabas din siya sa mga pelikula tulad ng Slumber Party noong 2012 at Virgin Forest noong 2022 na lalo pang nagpatingkad sa kanyang imahe bilang isang aktor na hindi takot sa mga kontrobersyal na tema. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa ganitong mga papel, nakuha ni Marky ang atensyon ng mga manonood at mga tagagawa ng pelikula na naging susi sa pag-angat niya ng kanyang karera sa showbiz.